Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Good morning, Jesus! Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, amazing, my God is amazing, awesome, wonderful, almighty is my God. Almighty is my God. Almighty is my God. Amen! Praise God! Good morning, everyone! Tumuli ang ating awit ng pag-ibig CSM edition. At kasama natin ngayon ang mga kasamahan ko sa CSM, sa core. Sila po yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos at nag-help sa ating ministry para mapalaganap ang kanyang salita sa mga young people. So, pero bago tayo magsimula at kayo makapagpakilala, tayo ay manalangin muna. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po muli sa oras na to na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay ka, Lord, na ikaw nangunguna sa aming buhay. At salamat sa mga anak mo na tinawag at pinili mo na kasama ko ngayon. Kayo po ang manguna sa lahat ng sasabihin ng bawat isa. At salamat din po sa lahat ng mga nakikinig. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Buksan niyo po ang puso't isipan. Bigyan niyo po ng pangunawa sa mga sasabihin mo sa oras na ito. Salamat, Lord, sa paggamit mo sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. So, pasimulan ko muna sa pinakamatagal. Sino ba pinakamatagal? Si Ate Shane. Sa CSM. Siya yung pinaka-ate sa grupo ng core. Sa service kay Lord, sa CSM. Sige si Ate Shane. Magpapakilala po ako. Hello mga kapatid. Good morning po. Good morning po kay Lord. Ako po si Sister Shane. Sa inyo, sa asawa po ni Brother Wally, nanay po ni Brother Waljun, Brother Jayvan, at anak po ni Sister Teresa Orubia. Kamusta po lahat? Thank you, Lord. Amen. Sa area po siya ng Quezon City. Doon naman siya nag-handle din ng CSM. Ngayon tawagin ko yung pangalawang nauna sa CSM. Si Sister Angel. Hi, good morning mga kapatid. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Angel from West Makati area. Wife po ni Brother Gio, mommy po ni Brother Gap. Anak po ako ni Sister Baby or Virgie Vito ng Makati Choir. And yun, good morning po ulit. Thank you, Lord. Amen. At ang kanyang long-time brother. Parang nagbabago yung Good morning, Comfy Family and CSM. Ako po si Brother Dave Vito. Husband po ni Sister Rav, tatay ni Flashlight. Natalia, good morning sa inyo dyan. And CSM Core, from West. Thank you, Lord. Ay, magkapatid po sila. Isa lang ang mami nila. Sister Baby. At isa lang din daddy nila. Sige. Tawagin ko naman ang medyo recently, hindi naman siguro, no? Before pandemic, naging worker
CSM worker or CSM core, si Sister Heidi and si Sister Rose. Sige, magsunod na kayo. Ako na muna. Ayan, good morning po mga kapatid. Ako po si Sister Heidi. Yung iba tawag din po sa akin Sister Joy. Ayan, anak po ako ni Sister Pauling ni Brother Floro. Nag-start po ako sa sa Comfy, sa Bataan pa dati, Bataan San Juan, Batangas. Ngayon, Laia San Juan, Batangas. Ayun po. Dito po kami sa Lower South. Ayan. Sister Rose? And good morning po. Ako po si Sister Rose. Anak po ako ni Sister Connie and Brother Noel Caudilla. Tapos dito po ako sa CSM Center. Ayan. Thank you, Amen. Lord. At ang latest nating CSM worker ay si worker, syempre worker, si Sister Esa. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. And good morning, CSM. Ako po si Sister Esa Nocum. Anak po ako ni Brother Anol Nocum. And from QC, same po with Ate Shane. Ayun po. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. At atong ano po natin ngayon is, ang feature natin ngayon ay tungkol po sa kanila. Kasi paano ba sila napasok sa CSM? Kasi marami rin po nagtataka na paano ba sila nakapasok sa core. Sila kasi yung, kumbaga, manggagawa ng youth. Sila yung core teachers. Sila yung nagtuturo, nagpapahayag ng mabuting balita sa mga kabataan. So, marami rin nagtatanong. Sa akin, may nagtanong na kung paano. So, tawagin na muna natin. Kayo ba curious din sa kanila? O, yan. Sige. Pakinggan natin ang kanilang mga sharing kung paano sila napasama sa core. So, tawagin ko muna yung sa inyong dalawa. Okay, ako na lang Ikaw, po. Sister Angel. Sige. Kasi sabay po kami tinawag. So, si Lord talaga kasi maraming surprises. So, minsan ginugulat ka talaga niya. So, nung tinawag niya po kami, kung tama yung pagkakatanda namin, December 2007, Christmas party ng CSM sa Dads. Before po, kilala lang kami na C5, mga taga C5 na sumasayaw. So pag po narinig niyo yun, kami po yun ni Dave at saka yung iba naming mga kasama doon. So pag po sinabi sa amin, sayaw, sasayaw po kami. Pagdating po doon, yung Christmas party, biglang in-announce ni Sister Ria, ito na po ang bagong CSM core. Tapos tinawag kaming dalawa. Nagkatingin na kayo magkapatid. Tapos parang natulala pa kami, hindi namin alam ba't kami nakatayo. Tapos pinag-pray, ganyan. Tapos sabi sa amin ni Sister Ria, first meeting natin ng CSM Core, January, sa birthday ko. So 2008 po yun. So during that time, bago dumating yung birthday ni Sister Ria, parang pumunta ba tayo? Parang hindi kasi namin alam eh. So parang iniisip namin, pag pumunta tayo doon, yun na yun. Hindi ka na pwedeng, no going back. Yun na yun. Kasi paninindigan mo na. Pero ang natatandaan ko, hindi pa rin kasi kami ganun, I would say na hindi pa kami ganun kalalim back then. Kumbaga, attend lang ng prayer meeting, attend ng fellowship. Pero pretty much that's it. Pero back then, meron na rin naman akong life verse noon. Psalms 121 verse 5 to 6. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. So nung nag-pray lang ako noon, ang pinaka talagang tumatak lang sa akin, nasagot ni Lord, bakit hindi? Yun lang talaga, na parang wala nang iba pang sagot. Bakit hindi? So, umattend po kami. Nung umattend kami ng birthday ni ng Ri, doon na rin kami nag-umpisa mag-LTI. Tapos yun, trainee na rin kami. Tapos nagtuloy-tuloy na po hanggang sa, ayun nga, so from 2008 yun, hanggang ngayon po, nandito kami. So ganun po kami tinawag ni Lord. Halos sabay kami magkapatid. Iba talaga pag nangungusap si Lord, di ba? Kaya ka lang naman talaga nandito, dahil nangusap ang Panginoon, lalo na kapag ka nagpapatuloy ka pa, hindi madali. So, alam ko marami pa tayong maririnig sa ating mga kapatid kung bakit at paano ba sila tinawag ni Lord at bakit nandito pa sila, di ba? Kasi talagang kahit ako namamangha din na ako ay nanatili ng ganito rin katagal sa gawain. Pero mas maganda na sila muna ang ating pakinggan. So tawagin naman natin si Sister Shane. Paano tinawag ni Lord? Ayun po. Ako po, nagsimula po ako sa pagiging youth sa Greenbelt. Ayan. Naalala ko po noon merong youth hour pagdating po ng 8 o'clock a.m.
Ayun. And high school pa po kasi ako noon. Di ba high school? So, teka, sisimulan ko pa talaga hanggang high school. Okay. So, high school pa ako noon. Pero, na-enjoy ko po talaga siya kasi natutuwa po ako na nakakarinig po ng mga, di po ba, kahit naman yung mga high schoolers, marami na yung mga concerns sa buhay, ayan, sa school, sa friends, and so on. Ayan. So, natutuwa po ako kapag nakakarinig po ako ng mga pagtuturo na akma po sa mga kabataan. So, kaya po may click po talaga sa akin yung youth nung time na yon. At saka, marami po akong kasama ng mga taga-kaibigan na youth. Hanggang isang araw, tinawag na lang din po ako. Siguro kasi pala sagot din po ako. Somehow. Binigyan na lang po ako ng lesson. Oo. Kasi palatanong din sila. So, ayan. So, binigyan na lang po ako ng lesson. No? Sister Shane, pwede bang i-share mo yung pag-aralan mo to? Naalala ko pa yon 5 loaves and 2 fish. Ayun, pag-aralan mo to, tapos i-share mo next week ko ano yung pagkakaintindi mo, share mo sa mga kabataan. And yung pong experience ko na yon, sobrang na-enjoy ko po. Hanggang sabi ni Sister Nene, si Sister Nene pa po nun, narinig ko sa kanya yung word na zeal, dun sa pag-aaral ng Word of God. Tapos sabi ko, nga, na-enjoy ko talaga siya. And lumipas lang po yung panahon until one day, tinawagan po ako ng isang CSM din na ate din. Tapos tinanong niya na ako, gusto mo bang maging core? Yun na pala yung official. Hindi ko po alam ibig sabihin ng core. Sa totoo lang, nung time na yon. Pero dahil na-enjoy ko po yung gawain kay Lord. At lalo, even yung fellowship, nakasama po yung mga ibang kabataan is, yes, Lord. Pero ang totoo po, hindi pa po talaga ako sure. Pero, Bakit hindi sure? Kasi po bata pa po ako. Tapos feeling ko, kaya ko ba'y magsalita? Tapos sa kaibiga, medyo may edad na po yung mga tao doon. Dahil po kasama po ako sa youth, parang iniisip ko, parang ba ako, makikinig ba sila sa akin? Pero binigyan kasi ako ni Lord ng word. Yung word na binigyan niya po sa akin doon sa Jeremiah 1:6-8, sabi niya, Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Doon po nanggaling yung courage na, si Lord naman na magbigay na sasabihin. And from then on, na-enjoy ko po talaga yung service. Totoo yan, na pagka tinawag ka ni Lord, huwag kang matatakot. Siya rin kasi mag-i-equip sa'yo. Siya rin gagamitin ka niya para as a spokesperson. Hindi ka na kailangan mag-struggle. Tuturuan ka niya yung wisdom, di ba? Nararanasan niya habang nag-aaral. Kaya masarap talaga yung revelation ni Lord. Nakakatuwa, namamangha ka. Kasi talagang parang ang Diyos talaga nangungusap sa iyo. Hindi lang parang talagang si Lord nangungusap at ikay gagamitin niya. Ayan. Si Sister Rose naman. Ayan, good morning po. Ako po, nung sa una pong sina Ate Angel, yung naging core po sila, yun po yung first time na umatin ako ng youth. Kaya naalala ko po sila sa Glorieta, tama ba? Tapos yun yung first time na sabi, ano yung life verse mo? Parang na-shock ako. Ano yung life verse? So parang ano kaya yung life verse na ibibigay sa akin ni Lord? So nag-pray ako that time, parang first time ko dahil may mga ganong tanong pala. So nakakuha ko ng life verse ko sa Psalm 37 verse 4. Tapos after that, siguro parang normal na bagong youth, on and off din ako. Pero siguro around 2015, parang after may work na ako noon, tapos may mga struggles sa relationship. That time, nung nag-birthday ako, first time kong humingi kay Lord ng word. So yung word na binigay niya sa akin sa Acts 20:24, sabi dito, However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. So during that time, hindi ko siya naiintindihan. At medyo sabi ko, Lord, ang bigat naman po ng word niyo. Hindi pa ako ganun talagang nag-aaral. And that year, tinawag kami ni Heidi. So magkakalaan na kami ni Heidi kasi tahimik lang daw kami. So nagno-notes kami ganyan. Tapos tinawag kami ni Sister Maripas. So si Heidi yung story niya, siya di magkakwento. Tinawag kami ni Sister Maripas na, Rose, Heidi, ito pala yung word natin for next week. So aralin nyo. Tapos try nyo na kayo yung magtuturo. So parang, talaga po ba? So talagang may mga struggles. Pero thank you Lord kasi eventually kung babalikan ko yun, naging din siya sobrang blessing. Kasi
that time, siguro yung heart ko gusto kong matuto. And that's one way of, tinuturuan ako ni Lord kung paano ka mag-aral, kung paano mo ba ma-share. Parang kami din talaga yung unang tinuturuan. And ang daming siguro may mga mini assignments kami. Tapos, paano kami naging core? Nagulat na lang kami, tinawag kami sa harap ng pinakilala na core. So parang core? Hindi kami tinanong. Yun po talaga. Tapos nagulat na lang Surprise! kami. Surprise! Ayan, so nung nandun na kami sa stage, kinakabahan na ako kasi sabi ko, Lord Core, parang medyo mabigat siyang task kasi nakikita ko na sila before eh. So parang mataas yung tingin ko sa kanila at parang feeling ko hindi ako deserving na gano'n kasi parang hindi naman ako talagang gano'n kaseryoso. Pero yung binigay sa akin ni Lord na word na, do not be anxious about anything. So, ayun po. So, thank you, Lord. And hanggang ngayon naman po, work in progress at si Lord pa rin po. So, thank you, Lord Amen. po. Thank you, Lord Sir Rose. Napakaganda. Marami pa talaga tayong maririnig pa sa ating kapatid. Si Sister Heidi naman. Ayan. Thank you, Lord po. Ako po, siguro yung umpisa ko sa CSM, yung sa Park Square pa po, nung high school, isa po ako dun sa nagtatago. Ayokong mahuli ako na, youth muna, hindi. Ako yung tatago sa nanay ko para hindi ako makasama doon. Pero ayun po, ayun nga yung kwento ni Ate Rose na na ginulat ka. Kung sila Ate Angel, dinaan sa sayaw, kami dinaan sa CSM store. Kumbaga yung profession namin na magpuput up ng CSM store, so kailangan natin ng mag-account, kailangan natin mag-manage. So tinawag po kami, CSM store lang po. Tapos ayun nga, biglang naging CSM core na kami. Parang, tapos nire-recall nga po namin ni Ate Rose, paano nga ba tayo pinili? Tapos, ang naalala ko lang po talagang sinabi nila Sister Maripas, kasi kami daw yung kasi po nung bago kami naging core, parang meron pong series ng seminar, ang naalala ko about grace. Tapos yun nga, uma-attend kami. Tapos ang sabi nga po, kami daw po yung uma-attend, tapos kami yung nagno-notes. Kaya yung kaya lang ngayon hindi na uso yung nagno-notebook eh. Oo, pero yun daw po, yung parang naging palatandaan ni Sister Maripas. Ayun po. So, ayun. At saka yung verse po siguro sa Hebrews 13:20-21, yun talagang, yun yung totoong-totoo po dun sa service ko sa core na po talaga, hindi po ako qualified. God does not call the qualified, pero ika-qualify niya yung called. So, alam ko po maraming nag-struggle na parang, paano ko magtuturo, paano ako magsiserve, pero mag-yes ka lang kay Lord. Yun nga sabi ni Ate Shane kanina, na hindi siya sure, pero nag-yes siya. So, yun nga, the CSM way. Thank you, Lord. Alam nyo, kasi kami yung mga overseer, pagka nagpe-pray na kami. Pag meron kaming, halimbawa, sana Lord, nagpe-pray din kami. Madagdagan po kami, ganyan. Pakita mo po sa amin sino yung tinatawag mo para sa gawain to. Kasi hindi naman ito madali. Marami ka ring bibitawan. So, kapag niyaya ko kayo, pinag-pray ko po talaga yon bago ko kayo yayain. At dinidiscern ko rin kung kayo talaga ito talaga ang gusto ni Lord na gawin nyo. Kasi it's a commitment. Kaya I thank the Lord kasi hindi nagkamali si Lord. Bawat isa sa inyo, hindi talaga nagkakamali si Lord. Kaya hindi ako yun. Si Lord talaga yun tumawag sa bawat isa. So, si Kuya Dave, gusto ko marin dahil only boy na lang siya ngayon. So, we are praying for another CSM core na brother. Hindi lang sana isa. Kasi sa ikalulungkot namin, yung isang CSM core namin last year, ay kinuha na ni Lord. Kaya masaya din dahil na kay Lord siya. He was serving the Lord na dito rin sa core. Nagdala rin share siya na nag-share ng Word of God. Kaya alam namin, we are sure that He is with the Lord. Ngayon, may task pa eh. Di pa tayo tapos eh. So, sino naman kaya yung susunod, diba? So, pero bago yon, tawagin muna natin si Kuya Dave. Yeah. Good morning, CSM, Comfy Family. Paano nag-start? Yun, nasimulan naman ni ate. Bukod sa, lang din naman ako ni ate noon, saling linggit. Kung nasan siya, nandun ako. Kasi siya yung sumasagot sa pamasahe, food, siya yung may trabaho noon. I think may trabaho na rin ako noon. Nagsisimula na rin ako magtrabaho. Pero sa gawain, sobrang baby pa.
Pero yun nga, kaya lang ako umattend dahil yun nga, may mga participation, may love offering, may sayaw. Pero yung lalim wala pa. So, sobrang hesitant din dahil same sa mga struggle nila. Hindi ako worthy, hindi ako equipped. Nakita ko noon, nagpipreach si PJ. Sabi ko, grabe yung quality ng turo niya. Sabi ko, dapat ganyan yung mga core, hindi yung tulad ko na ganito, hindi nga ako makagawa ng lesson, makaganyan. Pero yun nga, si Lord talaga mag-equip sa'yo. Hindi siya overnight. Babaguhin din niya yung pamumuhay mo. Tapos, higit sa lahat, i-bless ka. So, if you will ask me kung bakit ako nagstay until ngayon, is yung pagbabago sa buhay namin. Yun nga na nagsisimula din kami naging active sa prayer meeting ang life verse nung prayer meeting na C5 actually is yung 1 Corinthians 15:58. Na nothing you do in the Lord's service is ever useless. So any amount na ginagawa mo for the Lord, kita ng tao or hindi, kita ni Lord yan eh. So hindi ka man mabigyan ng credit ng tao or ng sigurado kay Lord, kita niya. And pati puso mo, kahit anong intention mo and purpose mo, kita ni Lord. So, dumaan kami sa sobrang daming struggles na, yun nga, ang dami ko na ding times na gustong mag-quit. Ayun, so later, share ko. Yun nga, kung bakit ako nagstay. Yes, dahil din kay Lord, talaga hindi namin kakayaning magstay until now, kundi rin dahil kay Lord. Thank you, Lord. Amen. Totoo yan. So, bago tayo magpatuloy, isang awitin muna sa magkapatid. Sa magkapatid na Sister Angel and Brother Dave. Thank you, Lord. You are greater than all my failures. You are the author of all creation. You are more precious than gold and diamonds. Oh, you are the greatest of all. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus. Mountains will be shaken, and the earth will fade away. Still you'll remain, still you'll remain. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sister Angel, Brother Dave. Sila yung magkapatid. Inulit ko ulit. Natutuwa kasi ako sa kanila.
Dahil magkapatid sila, pero pareho silang naglilingkod kay Lord. Kaya nakakatuwa. Ngayon, tatawagin ko. Pero bago ko tawagin, ang totoo po talaga, kung 6 ang tingin nyo dyan, 7 po talaga ang core. Ang isa po ay andoon sa ating, tawag dyan, Kaway ka dyan. Sister Jam. Si Sa Sister Jam technical. po, nasa technical siya. Kaya hindi siya namin makasama kasi tatakbo siya doon, pupunta siya dito. So, thank you Lord din kay Sister Jam na hindi lang siya CSM core. Dati core lang siya. Ngayon, ano na siya? Worker. Full-time worker kay Lord. Ibinigay niya na yung sarili niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pagdating kay Lord, talagang 100% yan. Basta kay Lord, pag sinabi ng Jam, gawin mo naman to. Oh, agad-agad yan ginagawa niya. Kasi, ano siya manggagawa na 100%. Wala nang iniwan. 100% serving the Lord. Ngayon, tawagin ko naman yung pinakabata at pinakabago na CSM core na si Esa, Sister Esa, na siya'y anak ni Brother Enol, na ate ring manggagawa na lagi rin nandito, na kumakanta kung hindi nyo maalala, siya yung kumakanta. Ang tawag nila sa kanya ay si April Boy ng Comfy. Mali pala, ano? Gary V. Gary B pala, Gary B. Mali pala ako. Gary B. Si Gary B ng Comfy, si Brother Enol. Pwede rin naman, di ba? Pwede rin April Boy. Oo, minsan nag-April Boy yun eh. Si Brother... Barry Ay, sabi mo nga. Barry Manilaw. Marami siyang nickname. So, thank you, Lord. Ito ang kanyang anak. Mga musicians sila silang mag-anak. Pati mga kapatid niya, magagaling kumanta. Glory, glory to God. So, Sister Esa, paano ka naman tinawag ni Lord sa core? Ayun po. Yun nga po, nabanggit niyo po na anak po ako ni Brother Enol. Nagsimula po ako dito sa Comfy. Di ba? Ang tagal. Since children. Dinadala po ako dito ni Daddy tuwing bakasyon. So nakikita ko po na ganito po yung mga ginagawa ng mga worker. Nakita ko po yung ginagawa niya, nagpi-preaching, ganyan. Pero hindi po ako, on and off din po kami nun kasi hindi po kami nakaka-attend palagi. Pero nag-start po akong maging committed kay Lord nung nag-18 years old po ako. Ayun, dun ko po talaga binigay na kay Lord yung sabi ko, Lord, sige, go na ako. Kasi, yun nga po, sa QC, kasama ko po si Ate Shane tsaka po si Ate Jam. Sila po yung naging mentors ko po talaga. And dun ko po na-appreciate talaga na binigay sila sa akin ni Lord to guide me and to inspire me, to motivate me. Opo, kasi ayun po, nag-start po ako sa praise and worship and then nabigyan na rin po ako ng task nun na magturo na rin po sa youth ng QC. And then mas na-practice ko po yun nung pandemic. Yun po yung mga virtual youth hour po natin. Ayun, dun ko po talaga siya mas na-practice. Ayun. And then, ayun po, wala pa po akong 1 year sa CSM Core. Alam ko pong marami pa akong matututunan. And po, training. Nasa training, pa lang po, training grant. Ayan. Pero yun po, yung sa akin naman po, si Sister Maripas po, noong June 2023, nag-chat po siya sa akin. Sabi niya, "Hi Sister Esa, CSM Core ka na." Tapos, wala pong question mark. Pero, obvious naman po yung answer sa puso ko. Pero still, nagtanong pa rin po ako ng word kay Lord. And syempre naman po sa lahat ng major decision sa buhay natin, kailangan natin ng word, of course. So, si Lord po, ang bilis po ng sagot. Parang sinabi niya sa akin na, anak, wag mo na akong hintayin. Ito na agad yung sagot ko. Binigay niya po sa akin yung sa 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, God may be praised to Jesus Christ. So, nung na-receive ko po yung word na to, wala pa pong isang araw,
Pero parang mga ilang araw ko pa rin pong chinat si sis. Parang, syempre po, medyo matigas yung ulo. Pero yun, nag-yes na po ako kay Sister Maripas. And ano po, June 26 po, 2023, naging official part po ako ng CSM Core. And looking forward pa po sa lahat ng mga ituturo pa sa akin ng Panginoon. And glory to God po. Amen. So, totoo. Ang nag-guest siya talaga ay kay Lord. Kasi lahat naman tayo tinawag ni Lord. Wala tayo ngayon dito kung hindi si Lord ang kumilo sa bawat isa para makapag-serve sa Kanya. Pero bago tayo magpatuloy, isang awitin muli from Sister Heidi and Sister Rose. You are wonderful, while everyone watches. You store up blessings for those who honor and trust you. I will praise you, Lord. Once I was broken, now you made me whole. Not on what I did, but on what you have done for me. I thank you, my Father. I live by your grace, your grace alone. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Now I live by your grace, your grace alone. May they see you in me, for I live because of you. Thank you, Lord, for your grace. One more time, I live by your grace. I live by your grace. Your grace alone. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Now I live by your grace, your grace alone. Amen. May they see you in me, for I live because of you. 3 times, thank you, Lord. Thank you, Lord. One more time, thank you, Lord. Thank you, Lord.
natin sarili and si Lord. Si Lord. Thank you, Lord. Uy, happy birthday na tayo. Sige. Ayan. Batiin po natin lahat po ng may birthday ng January 27, 2024. Happy birthday po kay Sister Genevieve Golgota, Sister Kay Banyagale, and happy anniversary po kay Brother Rudy and Sister Minda Ko, and Brother Bonrico and Sister Lizette Montenegro. Happy birthday and happy anniversary po. God bless you all. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary po sa inyo. Amen. Enjoy your day, mga kapatid. Ngayon, to continue po sa ating interview sa ating mga co-workers na CSM. I call them co-workers kasi pareho kaming nang gawain to spread the gospel. Yan. So thank you, Lord, kasi they are a help in the ministry. At sila'y tinawag, pinili ng Panginoon. At alam ko marami pang tatawagin ng Panginoon. At marami din tinatawag, hindi pa nga lang nagre-respond. So siguro ito na yung time, para sumagot na, di ba, kay Lord. Kasi pwede naman kayo mag-comment. Yes, Lord, gusto ko maging core. O gusto ko maging worker. Pwede po. So, thank you, Lord, it's a privilege talaga sa amin na maglingkod sa Panginoon and an honor kasi we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. It's a great honor. At since ako, many years na naglilingkod kay Lord, I think 30-something, 35 yata, na years of service, pero not in my throughout my years of service na nagkaroon ako ng regret. Although minsan, lalo na yung early time, I wanted na to resign. Dumating din yung point na yon. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya inalaw. Kasi mamimiss out ko yung magandang buhay pala na pinrepair niya sa buhay ko. Kaya ang sarap-sarap kasi maglingkod kay Lord, di ba? Pero totoo, masarap. Pero may hirap din. Yun nga, 3 description ng service kay Lord. The happiest, the hardest, and the holiest. Saan kaya tayo, pakinggan natin sila. Kasi sa service kay Lord, it's not a joke. Masarap, masaya, but it has its ups and downs. So, tawagin ko muna doon sa hardest. Kasi alam ko, lahat naman to, mga kasama ko, naranasan din nila kasi yung iba dyan, mamis na. Mami, ang iba naman daddy na. So, nag-start sila as single. Ngayon, na sila, married and have children. So, bakit kaya nasabi ni Brother Dave na sa kanya, hardest ang pagsuserve kay Lord? Thank you, Lord. Agree naman sa happiest and holiest. Pero I will emphasize dun sa hardest. For me, dalawa. Una yung, sabi nga, if nandito ka sa ganitong gawain, nasa constant battlefield ka. Una with sa enemy. Pangalawa sa sarili. Sa sarili, yung surrender. Kasi we want to serve the best talagang binibigay natin. Pero yun nga, there are times na hindi talaga dapat tayo nasusunod. Pero ang hirap i-let go ng control. Isusurrender mo yung
time, kalayaan mo, karapatan, katwiran nga daw, sabi ni Ninong Ernie. Even yung katwiran. Kasi para sa'yo, nagme-make sense. Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung best na nakikita kong makakapag-serve ako. Pero may better pa si Lord na ano. So yung surrender ng control, sobrang hirap. Sobrang yung pag-let go nung outcome. Kasi gusto natin lahat tayo may control, kung sino yung kasama natin, kung paano gagawin, planning, execution. Pero may surprise pala si Lord. So, nadi-disappoint tayo at times. Pero yun nga, you have to learn to surrender. It's really hard. Hindi nangyayari yun overnight eh. So, siguro yun yung isa sa struggle ko dito sa CSM. Kaya may mga times na gusto kong mag-quit nung mga years ago dahil may mga gusto kong mangyari. Pero may plan si Lord na iba. Hindi nangyayari. Nawawalan na ako ng gana, parang ganun. Pero yun nga, hindi naman ako. This is not about us. It's not about me. It's about kay Lord. And ang glory laging sa Kanya. So talagang yun yung hardest. Pangalawa, yung sa world. Kasi di ba, kapag nandito tayo sa gawain, sabi sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kasama yun. So, inaabangan tayo ng enemy na magkamali. Yung mga tao sa paligid, ng mga kasi di pa nga tayo perfect. Nasa process tayo ng pag-mature, ng pagbabago. Siyempre may mga nadudulas, ganyan, nagkakamali. So, napapersecute, na-judge. Pero, doon papunta yung happiest kasi nga may pangako si Lord. Kasi yung enemy talagang John 10:10 eh. Steal, kill, and destroy. Talagang lagi nandyan. Pero nandun yung dulo sa pangako. Yung pangako ni Lord na strength, yung buhay na kasiyasiya. Pero yun nga, for me yung dalawa, yung hardest is yung pag-surrender and yung sa persecution. Pero worth it. Lahat-lahat. Talagang sabi nga ni Ninang Maripas, hindi din talaga madali ang nasa gawain. Kahit nga member pa lang or worker, talagang may struggle. So yun, kaya hardest. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Ayan. So, totoo. Meron ka kasing mga gusto na mangyari. Lalo na kapag malakas ka pa, mga ambition ka, tapos isasantabi mo ngayon yun to put God first. Pag meron ka pang mga ambition, isa yung i-give up mo yung ambition mo. Yung, yan, hello, mic test, yan. Yung, pati love life, oo, gini-give up din, yung will ni Lord na, ang masusunod. Okay ba? Ganyan po talaga pag live. Okay na. Okay ba? Ayan, so, hindi madali, pero kaya nga hardest din Pero kasi marami kayo give up. Pati yung will mo, sasabihin mo na kay Lord, Lord, not my will, but yours be done. Yun. So, yan ang prayer din ni Jesus, di ba? So, yung punta naman tayo sa hardest, sa happiest. Pero ayoko muna happiest Doon muna tayo sa Happy ending. holiest muna. Yan. Bakit kaya, sino sa inyo? Si Rose ba? Sister Rose. Sa holiest. Yan. Ayan. Thank you, Lord po. Sa holiest naman, basahin ko po yung word na, siguro ito, isa siya sa mga word na pinangahawakan ko rin hanggang ngayon. Diba? Kahit na nag-work na kami. So, from 2 Timothy 2:20-21. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. And so, thank you, Lord po, sa word niya. Yung sa holiest naman,
sa amin, no, sa journey namin, work in progress pa rin naman kami. Pero part nun kasi, no, tinuturuan, kumbaga inaayos pa rin kami ni Lord. And siguro isa sa mga nag-struck sa akin, siguro later on, si Heidi naman yung mag-share ng second half, is more on ano naman siya. Sabi dito sa word, di ba, meron siyang articles not only of gold and silver, merong wood and clay. So, kumbaga kung iisipin mo, pareho siyang useful eh. Kumbaga sa amin, meron kaming mga activities siguro na madami siya, marami kaming set of activities. Pero meron sigurong activities doon na pwede mo naman siyang i-let go. Sa umpisa, madali siyang sabihin. Pero kapag nandun ka sa, siguro nasa season ka ng youth mo, mahirap siyang gawin. To be honest, nung tinawag kami ni Lord na maging core, parang 23 yata ako noon or 22 years old. Tapos, part kasi ako ng football club ng office. So, busy kami. So, naglalaro kami ng Saturday, minsan may game ng Sunday. Tapos, ang hirap na masyado kang busy. At the same time, syempre, sa career mo, ang hirap pagsabay-sabayin. So, ikaw, parang Lord, parang sa loob-loob ko, Lord, tinawag niyo ako dito, parang sa isip ko, additional, quote-unquote, work siya. Pero sabi nga, no, si Lord, He will give you the grace that you need in every demand. So, siyempre tayo, gusto natin na graceful exit. And true enough, ganun din yung ginawa ni Lord sa akin. So, isa sa mga ginibab ko nun is yung sa sports, yung some of it, yung siyempre sa friends. And thankful ako. Actually, sa umpisa, struggle siya, di ba? Sabi nga ni Kuya Dave, mahirap siya. Pero alam mo yun, kapag magpatuloy ka, yung mga kaibigan ko before na doon sa mga nakasama ko sa sports, years after, nag-reconnect ulit kami. And thank you, Lord, kasi nagulat ako sa kanila na pag meron silang struggle, nagpapapray sila. So parang ako, bakit ako yung tinasabihan nila about ganon? Pero thank you, Lord. Siguro hindi man ako siguro yung best example, pero thank you, Lord, kasi siguro last week, nakita-kita kami. And kapag nag-uusap kami ng mga experiences nila, sinasabi nila, wow, thank you, Lord, wow, thank God. So parang doon pa lang, parang, wow, thank you, Lord. Hindi man ako siguro yung ginamit that time, pero natutuwa ako. So, siguro yung part na yun, no, inaayos tayo ni Lord. Sometimes, no, inaalis niya yung mga, syempre kami, may mga, hindi ka rin kami magandang habits, maybe yung ugali namin, lalo na yung perspective namin sa buhay, pero kailangan pala natin yung talagang isurrender kay Lord. Kasi sabi nga dito, no, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes. So dito nireveal na rin sa atin ni Lord, no, ano ba yung mga special, yung mga activities for special purposes. Kaya, ayun po. So, thank you, Lord. Actually, ito, yung segment na to, shinare ko din to sa mama ko. Sabi ko, ma, medyo nagsastruggle ako kasi ngayon naman sa work, ang daming ginagawa. Pero siguro days ago, pinag-pray namin siya. And then si Lord yung gumawa ng way para magkaroon ng time. So, sobrang kaya nung nag-meeting kami, masaya na akong umatendo. Ayun. So, thank you, Lord. No? So, parang hindi siya ganun siguro. Naiisipin niyo na parang wala kaming struggles. Pero talagang dahil doon, mas naging close kami kay Lord. Lagi kang magpe-pray. Ayun. So, thank you, Lord po. Ayun po. So, yung service po kay Lord is the holiest. Ayun po. Siguro, ilapit natin sa experiences ng mga kabataan po, no? Kasi po ako, yung isa sa mga bagay po na ikinokorek sa akin ni Lord, ayan, kasi nga po lahat tayo naman nasa process. Kasi po, ang profession ko po kasi is accountant po ako, ayan. Maraming beses ko naman na pong nasi-share, ayan. Kami po na Ate Shane, ayan, CPA po kami. Pero ako po kasi nasa firm, nasa tax po, alam nyo naman po ang kwento ng tax. Ayun, and yung kanta po namin kanina, I Live by Your Grace. Talagang, yun nga po, dapat, di ba, nagtuturo ka, tapos, yung mga tinuturo mo, ikaw yung unang iko-correct ni Lord eh. So, thank you Lord po, kasi dahil dun sa, nasama nga po ako sa CSM Core, inayos niya rin po, pati yung service ko rin po sa work ko. Dati po talaga, sa firm, parang yung trabaho ko, as in,
hanggang alas 2 na madaling araw, minsan alas 5, tapos papasok ka na naman ng alas 9. Yung parang pinapatay mo na yung sarili mo para lang ma-serve mo yung human master mo. And then nandyan din po syempre yung battle po kasi nga syempre sa taxes po, yung mga kliyente namin, merong mga gusto nilang way para hindi lang po kasi avoid eh. Sometimes po, china-challenge ka nila na how can they evade. So, talagang hirap na hirap po ako, lalo na nung nag-uumpisa ako. Sabi ko nga po dun sa office mate ko, gusto ko na nung mag-give up. Tapos, thank you kay Lord, kasi siya po yung gumawa ng way na, even yung boss ko po, parang siya na yung nagsabi na, sige, mag-resign na tayo dyan sa kliyenteng yan. I know, grace po yun ni Lord, na parang, pinili na kita, hindi ko hahayaan na masadlak ka dyan. Alam ko nahihirapan ka. So, ayun po, yung sabi nga nung binasa po ni Ate Rose, para ka sa special purpose eh. Hindi ka dapat dyan. So, ayun po, thank you Lord sa service niya kasi sabi ko nga po kanina, i-equip ka ni Lord. So, lahat ng hindi para sa Kanya, tatanggalin niya. So, ayun po, thank you Lord. Thank you, Lord, Sister Heidi and Sister Rose. Napakaganda. Totoo yan. Dinadanas din ng mga Christians yan. Kasi nga, you have to say no to the world and say yes to God. So, you have to make a choice. Yung road na yan, road to holiness yan talaga. Kasi you have to say no to the world eh. Yung mga gusto ng mga boss natin na hindi po pwede sa gawain ng Panginoon. Ngayon, alam na natin what pleases God. Kaya yun ang gusto natin gawin, maging kalugod-lugod kay Lord at maging example sa iba to bring more souls to the kingdom of God. At kapag naglilingkod kay Lord, tandaan po natin, it's the highest and it's a privilege. It's a great honor din na hindi ka na, yung bang willing ka na matanggal yun. Kasi napakasarap na gawin ang kalooban ng Panginoon. And one thing lang magse-separate sa atin sa Panginoon is sin. Kaya we have to say no because we serve a holy God. And God said, be perfect for I am perfect. Be holy for I am holy. So, number one talaga na kami mga manggagawa, even the core, na co-worker namin, ay isa yan talaga na dinidil sa amin na maalis yung mga bagay na hindi nakakalugod kay Lord. And because we are serving and it's a privilege to serve the God of gods, the Lord of lords. Siyempre, we say yes to God. And saying no to ourselves and to the world and to Satan. Amen. So, bago ko tawagin yung dalawa, aawit muna sila. Yan. Sister Shane and Sister Essa. Life, I have never wanted anyone as much as I wanted you. You have been my greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. In my life, no one loved me like you did. You even gave your life for me. You have been my greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh, Jesus, you're all I need in my life. You're all I need. Now that I have you,
Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh, Jesus, you're all I need in my life. You're all I need. Amen. Ang ano naman ngayon is being the happiest na description nila sa service sa Lord. So, Sister Shane and Sister Shane, mauna sa inyo. Sir Esa? Sige, ako na. Ayan, happy, yes. Ayan, syempre po, totoo po yun na yung service natin kay Lord. Ako personally, na-experience ko siya na yung service ko kay Lord dito sa ministry and pati rin sa worship is talagang tunay na nagbibigay sa akin ng lubos na kagalakan. Ayan, in Tagalog talaga. Medyo lumalim. Ayan. Tsaka, ito lang po, just being with these people, talaga pong masaya po. Kasi siguro dahil na pare-pareho tayo na kilala si Lord, may relationship si Lord. So, masaya yung fellowship, diba? Nakasama mo yung mga kamanggagawa mo. Masaya po na kasama ko yung mga youth, yung mga kabataan kapag po nagtuturo po kami. Kasi even kami po, ako mismo, natututo rin po ako kapag nag-share po yung mga youth, whether sa face-to-face or sa online. Pero I think yung pinaka-reason kung bakit ko siya talagang nasasabi na happiest, kasi kanina actually, tinanong po ako ni Ate Esa, nung papunta po kami dito, tinanong niya, hindi mo alam, di ba? Tinanong po ako ni Ate Esa, bakit Ate Shane, ang busy niyo ni Ate Angel, kasama ka. Pero bakit, nandito pa rin kayo? Siguro napansin niya rin na, dahil working mom nga, maraming trabaho sa opisina, maraming trabaho sa bahay. Tapos may trabaho din tayo dito. Siyempre, kailangan, rin talaga tayo, magsiserve tayo kay Lord. So, siguro iniisip ni Ate Esa, saan ang gagaling yung time, yung energy? Hindi ko rin po alam. Galing po siya kay Lord. Awat grasya po siya talaga ni Lord. Ang totoo po, confession na talaga, sister. Ang totoo po, muntik na rin po ako mag-resign. Mag-resign talaga. As core. Dumating po yung point na, syempre po, nung single po ako, ayan, syempre may mga demand, pero nung nag-asawa ako at nabuntis ako, nagsabi po ako kay Minister Ernie na, hindi ko na yata magagampanan yung pagiging core. Paano ako pupunta dyan? Laki ng tiyan ko noon. So parang hindi ako maka-attend sa mga meeting. Paano ako makakapagturo? And parang iniisip ko na parang hindi sapat. Parang baka hindi na ako sapat. Baka hindi ko na kayanin. Pero tunay na awat grasya po talaga ni Lord kung bakit nagagampanan at kung paano po natin nagagampanan yung paglilingkod natin kay Lord. And ayun nga, ang sagot ko kay Ate Esa, kasi yung pag-serve kay Lord dito sa CSM, to me, it is really a privilege. It is really an opportunity na napakapalad ko. Kasi binigyan ako ng Lord ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya kahit sabi nga ni Ate Rose, ni Ate Heidi, di naman tayo perfect, work in progress tayo. Ang dami pa rin binabago sa atin ni Lord. And totoo, hardest din talaga siya. Diba? In many ways. Lord, paano ko ba i-manage yung time ko? Diba? And so on. Pero, nandito po kasi yung kaligayahan na ang hindi ko alam kung saan pa siya matatagpuan. Parang, syempre, yung relationship natin kay Lord, nandun talaga yung pinakaganap na kaligayahan natin. Pero kung alam natin na sobrang mahal tayo ni Lord, sobrang niya tayong binless, even if we don't deserve it. Diba? Ano pa ba yung parang na lang to na maibalik mo kay Lord through your service na magpagamit ka sa Kanya. And anyway, at the end of the day, sa Kanya rin naman manggagaling yung time mo, sa Kanya din manggagaling yung energy mo. Sa Kanya din manggagaling yung provision mo. So, para sa akin, it's really a very happy calling. It's the happiest calling. Masaya ako na tinawag ako ni Lord bilang isang mother. Masaya ako na tinawag ako ni Lord na bilang isang daughter.
masaya ako na tinawag ako ni Lord na mag-work, binigyan niya ako ng trabaho. Pero napakasaya ko na tinawag ako ni Lord na maglingkod sa Kanya. That's why it's happiest. Wow, Shane. Ang ganda po nun. Parang dapat po pala ako yung nauna. Sa akin naman yan. Sa akin naman po, ano po yung blessing naman ni Lord in terms of career, sa lahat ng area ng buhay po natin. Kapag nag-serve po tayo kay Lord, grabe po yung blessings sa lahat ng area ng buhay natin. Career, friendship, family, love life. Ayun. Soon. Pinagpipray ko pa po yan. Ayun. Ayun po, nung nag-start po ako na maging committed na po sa pagsaserve kay Lord, hindi lang po sa CSM Corps, pati po sa praise and worship po. Doon ko po nakita talaga na kumilos yung Panginoon sa buhay ko. And yun po sa career ko, yun nga po, sabi nila, kailangan talaga na yung desires of our heart dapat align din sa will ng Panginoon. So, yun po yung binigay niya sa akin. So, kahit minsan na parang iniisip ko, Lord, ano bang dapat kong gawin or ano bang dapat kong goal sa buhay? Si Lord yung nagbibigay Si Lord yung nagbibigay ng trabaho. Ngayon po, nagamit po ako ng Panginoon para maging channel of blessing po sa family ko. Sa service din po, ito po happiest kasi yung family ko po yung isa sa source of happiness ko. Yung mga kapatid ko po, kasama ko na ngayon sa praise and worship. So nagamit din po sila ng Panginoon and nakita ko po yung pagkilos din ng Panginoon sa buhay namin sa pamilya. Yung peace, harmony po sa loob ng bahay na ang sarap umuwi na meron po kasing mga ibang tao na ayaw nila sa loob ng bahay. Pero ako po excited akong umuwi kasi ang saya kasama nung mga kapatid ko, nung manggulang ko. Meron pong harmony. Tsaka po, nakakapag-bond po kami through music. Hindi lang through music, through service kay Lord. Kaya, ayun, natutuwa po ako na nag-grow din po sila. Ginagamit din po sila ng Panginoon. And ayun po, yung happiest sa akin. Thank you, Amen. Lord. So, totoo ang kanyang salita. Kaya dapat mag-decide lang talaga Deciding to serve the Lord. And the door is open, mga kapatid. Tayo tinatanggap lagi ng Lord na maglingkod sa Kanya. It is a great honor, the happiest, maybe the hardest, the holiest, but it's a great calling, a great privilege to the Lord. So, sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, so stand firm and steady, keep busy always in your work for the Lord, since you know that the day of the Lord is coming near. Alam niyo po itong chapter na to, 1 Corinthians 15, is about resurrection. Nasabi yan ng writer, dahil ang ating Panginoong Jesus ay namatay, but He resurrected. And those who belong to Him will be resurrected too. So, ano ang purpose natin? Ba't ba tayo naglilingkod, di ba? One day, di ba? Yung promise na mga kasama natin si Lord that we will be resurrected din. Mamatay man tayo, mare-resurrect at nakakasama natin si Lord. Yan ang ating promise. Yan ang promise na hinahanap at hinahawakan natin. So, napakasarap maglingkod kay Lord. Napakahirap man, pero lagi tandaan natin, napakasaya din. Kaya kami, naranasan na namin yan and talagang mabe-bless ka. Kaya nga, nothing you do in the Lord's service is ever useless. So for our last song, we thank you mga kapatid sa pagsama nyo sa amin. And we pray na kinausap ang bawat isa sa atin ng Panginoon. God bless us all. Amen. At ang aming awitin. Si Yahweh, kasama ang mga anghel sa Kanya'y nagpupuri. Banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Ako'y makasalanan, di nararapat na masilayan siya. Ngunit sala'y pinawi niya,
pinatawad, nilinis pa. At ang sabi niya, sinong isusugo? Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, susugo mo. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, hahayo at ihahayag ang salita mo. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Closing prayer. Meron ba kayong, sige, magbigay muna kayo ng small, ng... Ayan, sige. Yun, thank you Lord sa mga nakinig sa umagang ito. And yun, tinatawagan namin yung mga kabataan na kung kinakausap kayo ni Lord, huwag kayong matakot kasi we understand that sometimes it may be daunting or overwhelming na mag-commit. Mahirap talaga commitment no? Kahit anong edad Pero yun nga bakit hindi? Kasi 1 Corinthians 15:58 talaga Kasi nothing you do in the Lord's service is ever useless. Lagi naming sinasabi yan kasi buhay na buhay yan sa amin. At saka yung Matthew 6:33 talaga na isik mo lang talaga si Lord lagi and yung righteousness niya. Siya na talaga bahala sa lahat Hindi mo na kailangan talagang mag-worry. So, mag-pray po tayo at saka patuloy umaten sa ganitong gawain para yung relationship kay Lord ay patuloy na mabuild. At pag na-build kasing relationship, that's the time you start hearing from the Lord. And when you hear from the Lord, yung instructions, ang pinaka-crucial doon is how you respond doon sa instruction ni Lord. So, we hope and pray na yung mga kinakausap ni Lord is that you will respond and that you will commit. Kasi wala naman talagang talo, walang lugi. Kasi ako, lagi kong sinasabi, kung wala si Lord sa buhay ko, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. It is only the Lord that sustains me. It is the service for the Lord and yung service namin kay Lord. Yun na lang din talaga yung nagsusustain sa amin. Despite the challenges, despite the fast-paced world, despite everything, si Lord, kasi everything is talaga hindi sure. Pero si Lord, sure. Yeah, thank you, Lord. Sabihin? Ako na lang. So, ikaw, Sister Shane, okay? Sige, yung pagkatawag natin, pwedeng iba-iba. Pwedeng kami core, pero tinawag din kami sa iba. Pwedeng yung pagkatawag is on a role na hindi mo talaga ine-expect. Pero si Lord naman, again, di ba? Siya yung namimili, siya yung tumatawag. Kahit di mo alam na tinawag ka na, di ba? Ang kailangan lang talaga natin is mag-respond tayo sa Kanya na yung puso natin is sa Kanya umaasa, sa Kanya nagtitiwala, sa Kanya naniniwala na pag binigyan Kanya ng mission, siya yung magbibigay sa'yo ng provision. Sa lahat ng aspeto, di po ba? All that we have to do is to say, Lord, here I am. Thank you, Lord. And, naman po, siguro remind ko yung life verse ng CSM, 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So mga kabataan dyan, huwag niyong hayaan na yung inferiority natin na bata pa ako, may makikinig ba sa akin, ano bang mai-share ko, wala pa akong experiences. Kapag tinawag ka ni Lord, tumugon ka, and si Lord ang bahala sa'yo. Kung feeling mo you are in a mess, si Lord ang aayos sa'yo. So, yun lang ang kailangan natin, and we will be able to serve the Lord. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord, mga kapatid, sa pagsama sa amin dito. And being a witness as servants of God, diba? Kayo mismo naranasan niyo yun. Kaya, alam ko, you are very bold to say these things kasi naranasan niyo. At naranasan ko rin. So, thank you, Lord, din sa pagsama niyo sa amin, mga kapatid. And itong awit na pag-ibig, CSM edition, ay lagi pong for hanggang kailan. Pero every Saturday po, we are
inviting you to listen po sa mga kabataan at sa mga core din na maa-assign every week para mag-handle ng ganito na ang kanilang interviewin ng mga kabataan din. Na thank you Lord, sa ibang area din ay may mga naglilingkod na rin kay Lord. We thank the Lord also sa mga teachers sa iba't ibang area na patuloy na nagsuserve kay Lord. Pinapahayag ang kanyang banal na salita. Thank you Lord. And God bless us all mga kapatid. Thank you Lord. Amen. Closing prayer, Sister Shane. Ayan. Thank you, Lord. Salamat po. Napakabuti niyo po, Lord, sa buhay namin, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Indeed, Lord, Ikaw ay tunay, Ikaw ang tapat, Panginoon. Tunay na sa iyo kami umaasa, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon, Lord, na binigay niyo sa bawat isa sa amin dito para makapag-serve sa iyo. But more than that, salamat, Lord, sa personal na pagtawag niyo po, Lord, sa amin to have a personal relationship with you, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Lord, na kabataan pa lang po kami. Ikaw na po, Lord, ang nagtuturo sa amin, Lord, in the way we should go. And we hope and pray for the same thing, Lord, sa lahat, Lord, ng young people na makakarinig po, Lord, ng GMJ episode na ito, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-guide, Lord, sa bawat kabataan, Lord. I-direct niyo po sila, Lord, sa mga plano niyo po, Lord, sa mga perfect will niyo po, Lord, sa kanilang mga buhay, Lord. At ang bawat isa po, Lord, meron pa pong napakahandang magandang future, Panginoon. Kung saan niyo po sila tinatawag, Lord, give them, Lord, the confidence. Give them the grace. Give them the courage. Give them, Lord, yung yes, Lord, na sa'yo lang talaga nagsisimula, Lord. And true enough, Lord, nothing we do in the Lord's service is ever useless. So, Lord, muli po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Lord. Tinataas namin ang banal mong pangalan. Be glorified in our midst, Lord. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, mga Thank you, Lord, mga kapatid. kapatid. God Thank you, bless. Lord.